ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ng grupong Hakbang ng Maysud o Maysug sa nag-viral na edited video ni umunoy PBBM sa Amerika at Canada na humihit-hit daw ng droga. Sa pahayag nilabas ng partidong PDP Laban, Ito, binibintang na ngayon sa Maysug kasi parang di umano nilabas doon sa Maysug, Canada. Ay, LA ata nilabas, no? Basta sa ibang bansa na Maysug. Andun pa si Atty. Roque, sumasayaw-sayaw. Sabi niya, bangag, 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 bangag. Resign, resign, resign. Ayan, tinuturo sa Maysug. At ito po ay itinanggi ni PRRD. Ito po ay hindi kabahagi ng liderato ng Maysug. Iba po yan kasi nakakausap po namin yung liderato ng Maysug. At tinanggi ng Maysug at tinanggi din ni PRRD na ito ay pakana nila. Hindi po ito pakana ng Duterte. Pero tandaan nyo, kasi naglabas na po siya ng official statement. Hindi po ito sa Maysug. Pero itong pinakapunto rito, tama itong sinasabi ni PRRD. The best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. At ako po ay kaisa dyan. Ipapaliwanag ko po yung stand ko. Kayo na pong bahala kung tama or mali. Nagpapaliwanag lang ako. Kasi in my opinion, hindi po issue dito kung totoo yung video. May naniniwala na totoo yung video at sinasabi sa akin, nakakausap ko ng mga kakilala ko na malalapit sa akin na inano pa ito, kinounter check sa Amerika at sa ibang bansa itong video na ito na authentic daw. At meron din akong kakilala, malapit din sa akin at sinasabi, AI to. So sa madaling salita, may nagsasabing totoo at may nagsasabing hindi totoo. Nauunawaan nyo po. Ngayon, para sa akin, hindi issue kung totoo to o hindi totoo. Kasi wala namang, ang paghuhusga ay wala sa akin. Wala naman akong karapatang manghusga. Ito po ay nasa taong bayan. Taong bayan po ang magdidesisyon dito kung itong video na ito ay may katotohanan or walang katotohanan. Ang magdidesisyon dito ay mga eksperto. Sila yung may kaalaman sa video, sa editing. Ako nga, kung tatanungin mo ako, pagdating sa technology, bobo ko dyan. Kaya nga may editor ako, meron laging nag-aayos para sa akin kasi nga bobo ko pagdating dyan. So sino ako para mag-decide kung totoo yan or edited yan? Or totoo yan or AI yan? Ang pinakapunto rito, etong punto ni PRRD. Mag-hair follicle drug test. Yan po rin yung sinabi ko sa SMNI. Yan din po ang sinabi ko doon sa mga vlogs ko 2 years ago before the election pa. Bago pa mag-election, sabi ko, Marcos, palpak yung drug test mo. It's not convincing. It's not credible. Kasi bigla nyo na lang nilabas yung result. Hindi maniniwala ang tao. What is the purpose of the drug test? Para makonvince natin yung mga taong bayan. Kasi sila talaga ang magdidesisyon dito. Hindi yung vloggers na grupong ganito, yung vloggers na ganito, yung mga broadcaster, yung mga politiko, hindi po taong bayan ang magdidesisyon niyan. Kaya nga nung una pa lang, bago pa tayo mag-eleksyon, sinasabi ko na palpak ang, sinabi ko rin to even kay Atty. Vic, kahit kaklase, palpak yung drug test nyo. After the election, sinasabi ko pa rin, palpak yung drug test nyo. Hahabulin kayo niyan. And until now, yan pa rin ang stand ko. Kasi dapat, once and for all, harapin na ni Marcos yung issue. Kasi may issue talagang droga. Ang problema dito, katulad ngayon, meron bang tumanggi sa panig nila Marcos na itong kanyang, hindi kung totoo yung video or hindi Meron bang sa mga malalapit kay Marcos na itinanggi na siya ay nag-a-addict ngayon? Yun ang hindi tinanggi ba ni Sandro?
Tinanggi ba ni Amy? Tinanggi ba ni Lisa? Tinanggi ba nung malalapit sa kanya na siya ay nagdodroga ngayon? Kaya lalong nagtataka yung taong bayan. Kaya nga ang sabi ni PRRD doon sa liham niya, hindi enough yung tatawanan mo yung issue. Hindi enough yung ibibintang mo sa iba. Ang talagang solusyon dito, yung dati ko pang sinasabi na even before the election, yun ang dapat gawin. Dapat harapin na ni Marcos to. Kaya po, hindi ako issue kung totoo yung video o hindi eh. Whether totoo yun, magpa-drug test ka. Whether fake yun, magpa-drug test ka. Kasi ang problema, nandoon sa tiwala ng taong bayan. Wala nang tiwala ang taong bayan kay Marcos. I'm just telling the truth. Tinutulungan nga kita rito, Marcos. Harapin mo na lang. Kasi the more kang tumakbo ng tumakbo, lalo kang hahabulin at hahabulin. This will be your kryptonite. Alam niyo yung kryptonite? Napakalakas ni Superman, di ba? Every one of us meron tayong kryptonite. Pag natabi sa kryptonite nang hihina, and this will be the kryptonite of Marcos. Itong bangag issue. Unless and until mag-submit siya doon sa drug test, in my honest opinion, this government will fall because the trust of the people wala na kay Marcos. So hindi po to sa video kung tama or mali. Again, I stand with PRRD. Tamang-tama po dito si PRRD. Sinabi ni Duterte na matututukan lamang daw ang isyong ito kung Sakto. sasailalim sa hair follicle drug test si PBBM. Kung magnegatibo raw dito ang Pangulo, tsak nawawala ang maagam-agam sa kanya ng Tapos, kung nagnegatibo, focus tayo dun sa ibang problema ng tao. Kasi, kaya isipin mo, makikipaggera tayo sa China. And the one calling the shot ay wala sa katinuan. Imagine, for discussion purposes, hindi ko po pinagbibintangan si Marcos but if totoo yung paniwala ng taong bayan na siya ay gumagamit, ibig sabihin, yung judgment niya ay compromised. Kung ang judgment mo compromise, ano mangyayari? Maraming mamamatay dun sa gera. Nagigets po? Ay, naghang ako. Ayan, okay na? Tuloy tayo. publiko. Ang payapa ni Duterte sa Pangulo, hindi dapat gawing katatawanan ng issue. Alam daw dapat ni Marcos na seryosong bagay ang alegasyong durugista ang Pangulo. Wala pang tugon sa Yun yung nakakaasar sa taong bayan eh. Yung tinatawanan lang ni Marcos. Yun po yun. Tayo po inaayos natin yung bayan. Wala tayong kinakampihan. I think Marcos knows na hindi kami basta binabanatan siya. Kasi itong stand namin dati pa naman ito eh. Yung stand kong ito dati pa to. No? Hindi ito dahil pinipersonal ko siya. Ito ay nararapat lang. Sa katunayan, ito po ay pwede nyo pang ikabuti. Gaya ng sabi ni former President Duterte. Kung nag-negative, di mananahimik na yung taong bayan. Tapos na yung issue. Di ba? I mean, kitang-kita ko kanina sa SONA Kung tatanungin yung opinion ko, problemado. Problemado si President Marcos doon. Ito yung opinion ko lang. Kasi ako yung nagla-live. Alam mo, sabi ko, nung nakita ko siya nagsosona, yaan ako pag nagla-live na may problema. Hindi mo maitatago sa camera eh. Pagka may iniisip, yun ako. So, tinignan ko, sabi ko, baka depressed to si Marcos o may dinadaanan o dahil siguro lumabas nga yung ganyang video, totoo man or hindi, may tama po sa kanya yan. Kaya nga dapat harapin na lang niya. payag ni Duterte ang palasyo. Pero dati nang tinanggi ng group ng Pangulo na gumagamit siya ng illegal na droga. Itinanggi ba? I mean, ngayon, kita mo ngayon. Itinanggi ba niya na
nagdodroga siya. Ang alam kong tumanggi si Gibo. Ang alam kong tumanggi si Abalos. Di ba? Hindi naman niya tinatanggi. Pwede niyang sabihin dun sa SONA, I promise the people that the news are fake. Hindi ako nagte-take ng kahit na anong klaseng droga na pinagbabawal. Tapos. Walang ganong statement eh. Walang ganong pagtanggi. Ang masakit nito, ito'y nasa liham din sa statement ni PRRD. Hinahayaan niya yung ibang tao magsalita. Lalo tuloy, sabi nga ni PRRD sa kanyang statement, lalo tuloy nagdududa yung taong bayan sa mga ganong arte.